Nakatakdang mag-export ng bigas ng Pilipinas sa Indonesia at Dubai at kasabay po nito, pinaiting down ng Department of Agriculture ang pagkikipag-ugnayan sa Bureau of Customs kaugnay sa rice smuggling sa bansa. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Pia 162 metric tons ng sibuyas ng Nueva Ecija at Ilocos Norte ang i-export natin papuntang Indonesia, no? At 15 metric tons ng black rice ng Cordillera, 20 metric tons ng white long grain para naman sa Dubai. Pero Pia, konti lang itong i-export natin ito dahil ito naman ay sample pa lang. Dahil tayo naghahanap pa lang ng merkado sa labas ng bansa. Marami raw ang hindi naniniwala, pero malapit na raw tayo maging self-sufficient sa bigas. Sabi yan ni Department of Agriculture Secretary Prospero Alcala. 12 million metric tons ang kinakain natin kada taon na bigas. I-import tayo noon ng 2 million metric tons ng bigas mula Vietnam bilang buffer natin o reserba. Pero noong isang taon, ayon sa DA, kalahating milyong metric tons na lang daw ang ini-import natin. At pababa pa raw yan. Ngayon taon ay 187,000 metric tons na lang daw ngayon ang ating i-import. Paliwanag ni Agriculture Secretary Alcala, sapat na raw yung local production natin at baka nga raw magsobra pa. Kaya dapat daw na simulan na natin ngayon yung paghahanap ng market sa labas, yung pag-export, kesa naman daw masiraan tayo ng bigas o magmura sa local market yung ating mga bigas. Pag ganyan daw nangyari, tataba rin naman daw magtanim ang mga farmers. Ayos naman ang formula na ito ng DA dahil dumodoble raw ang farm gate price kapag pang-export ang bentahan ay ng mga magsasaka. Pero para sa mga nakausap kong rice farmer, Pia, pwede na pero hindi pa rin daw ito yung formula na gusto nila para umigi talaga ng tunay yung buhay ng mga magsasaka. Kapag hindi mo raw pala kasi sariling lupa ang sinasaka mo, mula sa inani mo, ibabawas ang lahat ng ginasto sa pananim, pataba, pakistis ng palay. Ang natira, hati pa kayo ng may-ari ng lupa. Kaya ang karaniwang magsasaka nagtatanim daw sa isang hektarya, Pia, ay kumikita lamang ng 40 to 50,000 pesos kada taon. Isa pang kalaban ng magsasaka ang smuggling na tinanong din natin sa DA kung ano naman ang ginagawa ng Department of Agriculture para tulungan ng mga magsasaka dahil ito ang pumapatay ng kanilang industriya. Sabi ni Alcala, mas mahigpit ang coordination nila ngayon sa customs at sa DOF para hindi naman daw masayang itong mga effort para yung smuggling naman ang bantayan. Ang nahuling smuggled rice daw noon sa Subic at Cebu na ating nabalitaan ay na-bid out na raw para pakinabangan sa merkado. Pia? Maraming salamat, Mark Salazar.